So magandang buhay mga kabahay all over the world. So mga kabahay, alam mo na ba kung saan mo gagastusin ang 13-month at bonuses mo? Dito mga kabahay, may good news kami sa inyo for as low as 4,042 pesos monthly down payment sa 3-story townhouse na to. Kakaroon ka ng sariling bahay. Tara, sabay-sabay tayo mag-house tour. So yun mga kabahay, welcome to Istana Tansa Villas located at Barangay Amaya, Tansa, Cavite. So ito nga in-offer natin, ito is a 3-story townhouse na may lot area siya ng 52 square meter and the floor area naman po is 94 square meter. Provision po ito ng 4 to 5 bedrooms, 3 toilet and bath nito mga kabahay, and may wide parking space ka na kung makikita mo naman, di ba? Ipakita natin yung kulay, very modern yung design, di ba? And kagandahan nito sa mga nagtatrabaho sa Maynila is very accessible to Manila, itong project na in-offer natin. Tara, sabay-sabay tayo mag-house tour. So yung unang bahay na ipapakita natin is actual turnover. So makikita din natin dito later yung dress-up unit. So unang titingnan muna natin is actual turnover mga kabahay. Tara. So ayan, before tayo mag-house tour. So again, I'm Randy Salvador. Of course, my wife, si Julian Salvador. Ngayon po ang Susi Atulay. Patungo sa pangarap ng bahay. Tara mga kabahay, sabay-sabay tayo mag-house tour dito sa 3-story townhouse dito sa Barangay Amaya, Tansa, Cavite. So ayan nga, sa mga naghahanap dito ng near Manila, pwede natin itong i-ship or kung gusto niyo sa Tansa na affordable ang down payment for as low as 4,042 pesos lang yung monthly down payment natin dito sa 3-story townhouse natin yan. Malaki yung parking space natin dito mga kabahay kung makikita nyo. So yun mga kabahay, so yun nga, malaki yung parking space natin dito sa in-offer natin na 3-story townhouse dito sa Barangay Amaya, Tansa, Cavite. So yan, kasyang-kasyang isang SUV mo dito sa in-offer natin na 52 square meter ang lote and the floor area naman po is 94 square meter. So yan mga kabahay, so yung lapad ng ating parking space, kung makikita nyo, susukatin natin yan. So 3.8 meters yung lapad niya, din yung haba niya naman, mag-start tayo rito para makita natin yung mismong haba at lapad niya. Yan, kung makikita nyo, 5.5 meters naman yung haba. 3.8 yung lapad, so makikita nyo palang dito pa lang, makikita nyo na kung kasya yung SUV or yung mga sasakyan nyo dito. Tara! Yan, kung makikita nyo, steel deck na rin po ito. So makikita nyo yung ceiling natin. So initial carport, may cover na yung sasakyan natin dito. At the same time, pag uulan, so may cover na tayo dito. Yung ating kalahati ng ating parking space dito sa in-offer natin na 3-story townhouse. May outlet na rin tayo dito during the turnover. Kung makikita nyo, so for vacuum, for the laundry area, pwedeng-pwede. So yung gawa naman ng bahay natin dito sa 3-story townhouse natin dito is a conventional or traditional way ng paggawa ng bahay. So ginagamitan natin ito ng hollow blocks. May biga and may mga bakal po itong ginagawa nating bahay dito sa 3-story structure ng bahay natin. Tara po. Yan. Then kung makikita nyo dito, pagpasok natin, itong pintuan po natin na ito is a metal flush door po ito. So ito yung papasukin natin dito is actual turnover. Kung ano yung makikita nyo dito, ito na po yung turnover natin dito. Yan. So ito nga po is provision ito for ng 4 hanggang 5 bedroom. So kasyang-kasya rito sa bahay natin na to. So ito yung sa baba natin. Ang tawag po namin dito is a basic finish turnover kasi painted na po yung wall, painted na yung ceiling, wala lang po tayong tiles. Di ba? Yan ang may kagandahan natin dito. So yan po, lahat po ng bintana naman natin dito is a sliding windows. Aluminum din po yung frame or yung materials na ginamit natin sa sliding windows natin. Then sa electrical outlets naman natin, kung makikita nyo, 1, 2, 3, 4, 4. So 4 na outlets dito. Pang-5 po yun. So electrical outlets, electrical switches. So kasama na rin yan during the turnover. So gaano ba kalapad yung hagda sa baba natin na to? Check natin. Yan. So ayan, 3.7 meters yung lapad. Yung lapad niya po. So ayan po, yung haba niya naman, simula dito sa atin sa may bintana natin, hanggang doon po, sa may pintuan, is 4.8 meters yung haba niya. So ito yung
pinaka first or ground floor natin dito. So dito naman located yung ating kitchen countertop or lababo natin. So nandito po siya, may stainless sink na siya during the turnover faucet. Then may bintana din po tayo dito. Yung bintana natin sa taas, isa awning type window. Sa ilalim naman natin isa permanent glass po. Tara po. Yan. Pasok tayo rito. So dito sa atin sa baba, meron pa po tayong service area. So may service area pa tayo dito na pwede natin gawing laundry area or storage area or anything else. So pwede natin yung gamitin. Kagandahan dito sa 3-story, kung makikita nyo, meron na po tayo ditong ladder, safety ladder, emergency exit. Yan, just during workplace. For example, wag naman sana kung may mga emergency. So yan, may ladder po tayo. So safe na safe po tayo yung 3-story townhouse natin dito. So pintuan naman natin is a common wood dito sa service area. Yan. So yung kagandahan po pala rito, lahat po ng bedrooms dito ay may toilet po. Tara po. Yan. So ito naman po, ito yung ano natin dito. Ang ano lang naman po natin dito sa toilet in bath natin dito is a bare. Yun lang naman po pinagkaiba. Bare finish as in wrap pa po talaga siya. Siyempre lalagyan din naman natin siya ng tiles in the future. Kaya wrap po siya, hindi po siya naka-finish. Pero yung accessories from shower head, soap dispenser, faucet, built-in na po yan yung shower natin, lavatory and water closet kasama na yun sa turnover. Then meron po tayong ventilation dito na sliding window na maliit, then aluminum frame din po yung materials. Yan po. And bawat po pala hagdanan dito is simentado. Buhos po lahat ng hagdanan natin dito. Railings naman natin tubular, then mga maninipis na bakal naman yung sa may framing natin. Tara po, akitin natin. And to be honest, sa size, hindi siya ganun katarik. Tara po. So, ayan. So, andito naman tayo ngayon sa second floor ng ating 3-story townhouse dito sa Tansa. Yan. Kung makikita nyo, dito sa second floor, pwede tayo maglagay ng 3 bedrooms or 2 bedrooms lang. Pwede. Pero sa model house natin, ang ginawa natin is a living area po ito. Tingnan nyo naman, no? Imagine yung mga poste. Ang kakapal ng poste, ang kapal ng biga. Then, ceiling natin sa second floor, steel deck din po yan. Then outlets natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 outlets po dito sa second floor. Electrical switches, meron na rin po tayo dito. Ang mga bintana natin is sliding windows. Aluminum frame na rin po yan. Dito sa kabilang side naman is awning type window. Yan, dito naman po is awning type window. Then permanent glass naman po sa ilalim. So gaano ba kalapad yung ating ino-offer na 3-story dito or second floor natin? Check natin. 3.8 meters yung lapad. Yung haba naman po, yan. Yung haba niya naman is 7.6 meters yung haba ng kwarto natin. 3.8 lapad. Then 7 point something. 7.8 po yung haba naman ng room natin dito. Di ba? Imagine that. So, ayan. Nakapintura na rin po yan. Ceiling natin, tsaka yung ating pader. Yan. Kung makikita niyo po, may railings na rin po tayo dito. So, sa kasama na rin po yung sa railing. So, may safety na rin po tayo dito. Katulad din po ng sabi ko kanina, is yung toilet in bath po natin ay yung kada palapag ng bahay natin is may toilet in bath na po. Tara po. Yan. So, ito naman po yung toilet in bath natin dito sa second floor. Same lang po na accessories. Hindi po pala natin nasukat yung toilet sa baba. Yan po. Yung haba niya po is 1.7 meters. Yung lapad niya naman po is 1.2 meters. 1.2 lapad, 1.7 yung haba ng toilet natin dito. Di ba? Imagine that. Ganda. Di ba? Then ito naman po, papunta naman po tayo ngayon sa pangatlong palapag. So buhos din po yun yung hagdanan natin, yung railings natin. May electrical switches tayo dito. Tara, sama-sama tayo sa third floor. So ayan, mga kabahay. Andito tayo ngayon sa third floor. So ito na yung pangatlong palapag natin dito sa 3-story townhouse na ino-offer natin dito. So dito sa taas, hard deflex na yung gamit natin sa ceiling. Pero sa second floor natin is steel deck po. Dito naman po is hard deflex na po yan during the turnover. Ang kapal ng poste, grabe, ang ganda, ang tibay. Ito na may kagandahan natin dito. Yan po. So sa yung haba natin, same lang naman po yung haba ng bahay natin sa second floor. 7.8 lapad, 3.8 meters. So same lang naman po siya. Yung mga outlets din po natin, same lang po siya. 6 outlets po dito. Bintana natin, sliding window.
sliding window din po dito, and dito naman po isa awning type window. So ngayon, punta naman tayo sa model house. Pero may toilet din po tayo sa third floor natin. So check natin yung model house. So yun, nakita natin yung actual turnover. So proceed naman tayo sa model house. Sa model house natin, kung makikita yung parking space natin, is nilagyan na natin ng tiles. Pero sa design, same lang naman po. And sa loob lang yung pinagkaiba. Tara. Ayan, so ayan mga kabahay. So ito na naman atin yung model house dito. So ito naka-enhance na po, naka-dress up na. So may mga furnitures na po tayong ilagay dito. Kung makikita nyo katulad po ng sabi ko or katulad sa ibang videos namin like sa 3-lane, residences, same lang po ng layout. Kasi ito rin po yung binidyo natin. Yung layout niya, kung makikita nyo, andito po ang ating living area. Living area, I'm sorry, kinorek tayo ni Mrs. Nandito po ang ating dining area. Andito na po yung kitchen area natin. Ito na yung kitchen countertop natin. So, pinahaba na siya and binago na po yung design. So, di ba kasi sa actual turnover, pag ganon. So, yung layout naman na ginawa natin, ganito yung ating kitchen countertop. Di ba? Diyan, proceed naman tayo. Kung makikita, nagagay tayong mirror cabinets. For the materials, so na naman tayong pinagbago. Talaga yung bihis lang po ng ating model house. Service area, wala na po tayong pinagbago, pero sa toilet, makikita nyo, paano ba ginawa ang toilet. Yan, for the toilet, ayan po. So, medyo nakakasilaw. Ayan, naka-tiles na po siya. Yung tiles niya, from floor to ceiling na yung tiles niya. So, ceramic tiles yung ginamit natin. Ayun nga po yung sabi ko sa inyo, complete accessories, lavatory, kitchen countertop during the turnover. Yan. Di lang po kasi siya nilalagay siya during the turnover na po. Tara, second floor naman, kung makikita nyo, ginawa natin dito is naglagay tayong binil sa footsteps natin, then naglagay tayo ng rubber stopper for the safety and security, safety ng dito ng ating mga homeowners. Tara, second floor. So, andito na po tayo sa second floor. Sa second floor naman, kung makikita nyo, ito yung ginawa natin dito. Kung sa first floor natin is nandun yung dining and kitchen area natin, dito sa second floor, dito tayo naglagay ng receiving area or living area natin. Aside from that, naglagay tayong living area dito and may bedroom tayo dun sa kabila. So, ito yung naging living area natin. Naglagay tayo ng sofa, sala set dito. Possible yan. Kung just in case kayo yung makalipat dito, pwede tayo maglagay ng TV rito or dito yung sala set, dyan yung TV. So, it's either sa inyo po or pwede po dyan. Diba? Toilet and bath natin. So, dito naman siya located. Same lang po siya sa baba. Kung makikita nyo, yan lang po yung design natin. Yan. Halos wala nang pinagkaiba, naglagay lang tayo ng salamin na mamahalin. So, proceed tayo sa first bedroom dito sa second floor. Yan. So, yung ginawa natin dito sa second floor, ito po yan. So, naglagay tayo ng dalawang double single bed po yan or boy bed frame na single po, dalawa po. Like for example, dalawang babae or dalawang lalaki, pwede po yan, or guest room. Bintana, di ba? Very well ventilated. Sobrang daming bintana or ang lalaki ng bintana. Yung kulay niya naman, nilagay niya ganito at pintura niya. Naglagay din po tayo ng mga built-in cabinets. So, these are built-in cabinets naman na pwede natin gayahin in the future or paglipat natin dito. Pwede po. Naglagay din tayo dito just in case kayo po ay work from home, table, computer, laptop, di ba? Pwede. So, proceed tayo sa third floor. So, ito yung third floor naman natin. Sa pangatlong palapag naman, yung same lang po nangyari. Vinyl, footstep, rubber stopper, railings, kulay itim na. Tara, akit po tayo. So, ito naman yung pangatlong palapag natin. So, itong first bedroom dito sa pangatlong palapag is a master's bedroom. So, hinati lang sa dalawa yung kwarto natin dito. Siya yung may access sa toilet natin dito. Ang ganda, di ba? Naglagay siya ng carpet, vinyl po yung flooring, built-in cabinets, di ba? Ganda. Kasi siya po yung may access ng toilet dito sa third floor. For the third floor, same lang po. Same lang naman siya ng size. Same lang po na yung ginawa. Tiles from floor to ceiling, lavatory, and water closet. Yan. Check naman natin ngayon yung last bedroom dito sa third floor. Yan. So, makikita nyo naman, double size na bed frame po ang nilagay naman natin dito. Diba? Sa may mga kakapatid, so pwede. Pwede nga itong paupahan, mga kabahay, kung pwede. Di ba? Built-in cabinets, naglagay din tayong built-in cabinets dito. Then, kung makikita nyo yung bintana natin, ito naman po yung bintana natin na awning type.
Kaya ang dami po, lalaki ng bintana. So well ventilated mga kabahay. Magkano nga ba ang total contract price ng Istana Tansa Vilas ngayon? Yung updated price natin, di ba? Pag-usapan natin yung presyo. So yan, nakita na natin yung actual turnover and model house dito sa Istana Tansa Vilas. So quick recap lang tayo mga kabahay. Si Istana Tansa Vilas po is located at Barangay Amaya, Tansa, Cavite. So may lot area nga po ito na 52 square meter and the floor area naman po is 94 square meter. Provision po ito ng 4 to 5 bedrooms and 1 parking space, 3 toilet and bath na rin po ito mga kabahay. So ngayon pag-usapan natin yung updated price na ngayon ni Istana Tansa Vilas. So yung total contract price natin dito kay Istana Tansa Vilas is 3,414,000 po. And that, the reservation fee naman po is 5,000 only. Then yung magiging total down payment natin, which is naka-promo nga po tayo today. So 102,000 only yung down payment natin na required. Then payable pa po yun up to 24 months. Ayun naman yung kagandahan. Mas pinahaba pa rin po. So magiging monthly down payment natin sa loob ng 24 months is 4,042 pesos po. Yan. So magiging monthly amortization naman natin sa Pag-ibig, once makalipat na po tayo, is 20,935 po. Pero kagandahan, di ba, mababa ang down payment? Pwede yung dagdagan yung down payment para mas lumiit yung monthly amortization natin sa Pag-ibig. At least, di ba, nakuha nyo yung ganito kalaking lote or ganito kalaking bahay. Then yung magiging record income naman po natin dito is 59,815 pesos mga kabahay. So allowed naman po dito ang co-borrower kahit hindi immediate family. So pwedeng-pwede naman po. Welcome na welcome din po dito yung ating mga kaibigan, mga future homeowners natin na mga VA, freelancers. So welcome na welcome dito. OFW, seafarers, welcome po tayo dito kay Istana Tansa Vilas. So again mga kabahay, so kung ngayon pa lang kayo napapadalaw sa YouTube channel namin, like nyo na yung video, subscribe na rin po kayo, and pindutin yung bell button para updated kayo sa mga bagong videos namin katulad dito. Again, I'm Randy Salvador. Of course, my Mrs. Julian Salvador, ngayon po ang susi at tulay patungo sa pangarap niyong bahay. Bye-bye! Maraming salamat!